Church, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Maaari ko po bang imbitahin ang bawat isa na sabay-sabay na purihin ang ating Panginoon. Amen po ba, Church? Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, dakila at totoo. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, pupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa.
As we sing this song, and as we remember faithfulness ng ating Panginoon sa ating mga buhay, and lagi natin tandaan na yung mga pangako niya is hindi lang pangako, and lagi itong mananatili sa atin. Kaya sa umaga na ito, ibigay natin yung puso natin sa Kanya. Ang ginagawa natin ito. Sa bawat sandali, may pag-asa at tanungan. Mga pangako mo, naglay nito'y galaw. Nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, naglay nito'y galaw. Nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, naglay nito'y galaw. Nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, mga pangako mo.
It is said in Philippians 4:7, "And the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your mind in Christ Jesus." There will be times na alam natin sa buhay natin, ang gulo-gulo, na ang dami masyadong nangyayari. Like, sa ibang bansa ngayon, currently, there are hints of war, but we know na kahit anong takot na nararamdaman natin, anong gulo ang meron sa mundo, we know that God will give us peace. Kaya, sabi ng Panginoon, manatili lang tayo sa Kanya. Kaya sa oras na to, samahan niyo kami na awitan ng ating Panginoon na yung pupuri at pasalamat natin ibigay natin sa Kanya. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Come on, church. We know this song. Bigyan natin sa ating Panginoon. Kaligayaan na kami sa piling mo. Minsan pa. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Yes, Lord. Kaligayahan, Panginoon. Kaligayahan. Kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, naisin ang puso ko sa piling mo. Sa piling mo, Diyos. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan mo, Diyos. Itangin na sa'yo. Na kami sa piling mo. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisip pa. Kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo. Kaya ang naisin ang puso ko sa piling mo. Lord, alam namin na kahit anong mangyari, nandiyan ka, na kahit anong gulo, maramdaman ng mundong to, anong gulo, ang itigil sa amin ng mundong to, anong problema na ito. Alam namin, Lord God, ay kapayapaan, hindi lang sa iyo yun. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisip pa. Kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama.
kami sa umagang ito na iyong binigay sa amin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa biyayang palagi na ibibigay mo sa amin, Lord God. We thank you for the peace, Panginoon, sa kapayapaan na tuwing umagay muling inihahandog mo sa amin, Lord God. Sa kagalakan ng loob, Lord God, na tuwing gigising kami, alam namin, Lord God, na kami iyong binabantayan, kami iyong ginagabayan. Kaya, Lord God, we thank you for everything and every blessing that you give. In Jesus' name we pray, sabay-sabay po natin sabihin sa ating Panginoon. Amen and amen. Muli po kalampakan natin ating Panginoon. At sa pagpapatuloy po ng ating programa, tawagin po natin ang ating special number. So, pinagpala pong umaga sa akin. Ako ay para bang nag-iisa. Puso sana ay tumitig ang pagmamahal na hatay sa akin. O Jesus, ikaw ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako'y may pagkakas. Oh, salamat na kilala kita.
sa iyo ako'y may alakad. Kung salamat na kilala kita. Sa Diyos po ang Tayo po ba ay masaya? Kung marami tayong alalahanin sa buhay. Sabi nga po natin, sa araw-araw po na ginawa ng Panginoon, whether you are Christians or not, tayo po ay dumadaan sa problema, sa pagsubok, at struggle po sa atin ito. No po? Kaya nga, sabi natin, sa lahat ng bagay, napakarami nating problema. Alam nyo, meron pong isang problema daw na hindi natin kayang lutasin. Sabi nga, the problem that we cannot face is the problem of our face. Yan, no po? Yun lang po yung hindi natin kaya. No po? Yan. Kaya wala na po tayong magagawa dyan. Okay? Araw-araw po, dito sa church, pagkatapos uuwi kayo bukas, araw-araw, may gagawin ka, magtatrabaho, yung iba sa ba. Marami tayong struggle. Pero alam niyo po ba, nakalimutan natin, itong tatlong bagay na ito po yung magbibigay sa atin ng kahinaan natin. Hindi lang po isang bahagi ng part ng katawan natin ang apektado dito. It affects our physical, mental, emotional, and lastly, yung ating spiritual. No po? Kaya pag-aralan po natin ito po, parang napakadali. But alam niyo po, ano ba yung sinasabi ng Bible? How to overcome it. Pagka po hindi natin na-overcome kasi ito, lahat yan apektado, at yung ating Christian life, yung ating spiritual life, apektado yan. Sa physical, may mga mangyayaring mga bagay na magkakasakit kayo, marami yan. No po, pag-aralan po natin, ito po yung title ng ating team ngayon, o yung ating message ngayon, From Worry to Faith. Yan, no po. Sabi diyan, mula daw sa pag-aalala hanggang doon sa papunta sa tinatawag natin pananampalataya. No po? Sabi po ng John 14:1, huwag magulumihanan ng inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsasampalataya din kayo sa akin. Dito pa lang, sinasabi na ng Panginoon, anuman yung alalahanin nyo, anuman yung siliranin nyo, wag niyong isipin niyo, wag niyong damdamin, wag niyong ilagay sa puso niyo. Sabi dito, wag magalumihanan. Sabi dito, wag mawala ng pag-asa. No, wag kayong malungkot. Wag kayong mag-isip ng kung ano man. Maniwala kayo sa akin, sumampalataya kayo sa akin, sumampalataya sa akin. Gaano katatag yung ating pananampalataya sa Panginoon? Meron pong tatlong bagay yung sinabi natin kanina. Ito po, pag bibigyan lang natin ng konting differentiate. Una, what is worry? Ano ba yung worry? Sabi po dyan, ang worry ay ang paulit-ulit na pag-iisip tungkol sa hinaharap na maaaring hindi naman mangyari. Yung bang isip ka ng isip, hindi pa alam kung mangyayari o hindi. Sinong sa inyong ganon? No? Hindi kayo makatulog. Baka may mangyari bukas. Lalo ngayon, sa balita, makikita nyo, apektado yung marami, yung pagtaas ng gasolina. Diba? Anong nasa isip natin? Ano kaya tayo, girahin na tayo ng Iran? Baka pasabugan tayo. Hindi pa naman nangyayari, pero tayo, hanggang kung anong ginagawa natin, hanggang matutulog na tayo, iniisip natin, ano kaya? Yun po yung worry. No po? At alam nyo po, isang bagay po yan, makaka-apekto niyan, yung ating physical, yung spiritual, emotional, lahat yan, mental. No po? Kaya sabi po dito, tingnan nyo, sa Matthew chapter 6, verse 27, ito po yung sinasabi ng Bible. Tinanong sila ni Jesus, sino sa inyo ang nakakaragdag ng isang oras sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pag-aalala? Nadagdagan ba yung buhay natin? May nangyari bang iba sa buhay natin o nag-alala tayo? No po? Kaya nga, worry is the enemy of faith. Kaya nawawala tayo pananampalataya natin kasi isip tayo ng isip, hindi pa na mangyayari, isip tayo ng isip. No? Kaya nga, marami po sa atin nagkakasakit, tinanong, ba't anong sakit mo?
Kakaisip ko po ng kakaisip na gano'n. Ang problema nito, hanggang wala na kayong maisip. Di ba? May nakita ba kayo? Ano iniisip mo? Wala na kasi puro worry na lang yung buhay ko. Walang binabago ang worry maliban sa iyong kapayapaan. Tama po yun kasi hindi ka magiging payapa. Sabi nga natin, nakaupo ka, alala ka ng alala. Hanggang matulog ka, alala ka ng alala. No? Kaya minsan, gising ka ng gising. Bakit? Inaalala ko to, baka mangyari. Ano kaya pagka wala na tayo? No? Sino kayang titingin sa ganito? Hindi natin alam, sabi nga ng Panginoon, kung babasahin nyo yung Matthew 6:33, sabi doon, hayaan mo yung bukas ang mag-aalala para sa bukas. Yung ngayon, yun ang alalahanin mo. No? Kaya, don't worry because it affects our heart, our life sa buhay po natin. No po? Pangalawa, yung anxiety. Yan. Worry, tapos anxiety. Ito naman, matinding pagkabahala. Sabi dito, ang anxiety ay nangyayari kapag ang worry ay tumagal at kinontrol na ang iyong puso. Apektado na ang iyong tulog, isip, maging ang iyong katawan. Yan po, worry, pagkatapos, ando doon ay anxiety sa buhay mo. Kaya sabi dito sa Philippians chapter 4 verse 6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Kaya sabi dito, huwag kayong mabahala sa anumang bagay sa buhay na dumadating sa inyo. Bakit daw? Kundi sa lahat ng mga bagay na sa pamamagitan ng pananalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. Hindi sinasabi ng Diyos na hindi totoo yung anxiety, dadating sa buhay natin yan. Ngunit, sinasabi ng Diyos, may lunas para dito. Anong sabi doon? Huwag kayong mabalisa. Yung iba sa atin, balisang-balisa tayo eh. No? Talagang pupunta tayo doon. Bakit? Kasi nagbalik yung gasolina, kailangan talagang nakikipila tayo lahat doon. No? Ginagawa natin yon. Bakit po? Kasi nga, nangangamba tayo sa buhay natin. Dahil baka mangyari yung bagay na yon. Tignan nyo, laging sabi, baka. No? Baka. Kung dumating kaya ito. Kaya worry tayo ng worry. And then, dadating dyan yung anxiety. At pangatlo, stress. No? What is stress? Ito na may matinding pressure. Bakit po? Wala kang pera. Pagkatapos, yung mga anak mo, hindi ka dinadalaw. No po? Pagkatapos, marami kang utang. Kaya, yung pressure sa'yo, ganun na lang. No? Ano nangyari? Na-stress ka. Narinig ko nga, sabi po, stress, pagkatapos nun, madidepress ka na. Pag na-depress ka, eternal rest. No? 3 lang yun, kasi magkakasakit ka eh. Di ba? Kaya marami sa atin, na-stress tayo eh. Nag-worry tayo, meron tuloy anxiety sa buhay natin. Sabi dito, matinding pressure, yung stress. Sino sa inyo ngayon, pagpunta pa lang dito, stressful na yung buhay nyo. Makikita po yan, nakasimangot, binabate, kumusta sis? No? Bakit? Kasi stressful. Sa bahay, no? Pagkagising mo ba naman, unang makikita mo yung asawa mo. Hindi, biro lang po. Tapos pagbangon mo, andun yung mga anak mo, magugulo. Hindi ka ba nung ma-stress nun? Pero sabi ng Bible, sabi dito, ang stress ay galing sa pagbubuhat ng napakaraming responsibilidad ng mag-isa. Yung bang hinahayaan natin. Pinipilit natin, kaya ko to. No? Talagang lahat ng kabigatan, nasa yun. Kaya tuloy nakikita na sa mukha natin, talagang bigat na tayo na gano'n. No? Ngayon pa lang, makikita na natin kung sino stress, kahit hindi nyo itaas yung kamay nyo eh. Di ba? Sabi nga natin. Okay. Sabi po ng Matthew 11:28, sinabi ni Jesus, lumapit ka sa akin, kayong mga napapagal at nabibigatan at kayo'y aking pagpapahingahin. No po? Yung po yung nakakalimutan natin. We have a God na kayang, pag sinabing ilapit natin lahat yung problema natin, kayang-kaya ng Panginoon yon. No po? Tapos sabi dito sa verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako ay maamo, mapagkumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan
ng inyong kaluluwa. Ang reason pala para tayo makapagpahinga, ilapit natin lahat yung kabigatan natin para sa Panginoon. No po. Meron pong isang lalaki, no po, may pasan-pasan po siyang sako ng bigas, naglalakad siya na ganyan, akad. Pagkatapos, meron pong isang dumaan doon na may sasakyan, may kotse, hinintuan siya, sabi niya, Lolo, nakikita ko na parang bigat na bigat ka dyan sa dalahin mo. No? Sumakay ka na. Kasi ako yung nabibigatan dyan sa dala-dala mo. Ginawa nung lalaki, sumakay siya. Pagkatapos, nung nakasakay na siya, habang nagdadrive yung driver na gano'n, nagtataka siya bakit hingal na hingal pa rin yung lalaki, pagod na pagod. Yung pala, pasan-pasan pa rin yung sako. No? Minsan, gano'n tayo eh. Sabi na nga ng Panginoon, anak, lumapit ka dito, pero sabi mo, sige po, dala-dala pa rin natin. No? Yung po yung, kaya tayo na-stress. Tignan mo, worry, anxiety, stress. Yan po ang kalaban ng ating pananampalataya. Humihina yung pananampalataya natin at apektado yung ating physical, hindi tayo makatulog. Mental, hindi tayo makapag-isip. Pagkatapos, emotional. No, huling-huli, yung ating spiritual, apektado. Instead na nag-grow tayo, lalo tayong umina. Bakit? Kasi na-overcome tayo nito mga bagay na to. Sabi dito, hindi sinasabi ng Diyos na buhatin mo ng mag-isa ang mga kabigatan mo. Na dapat ay kasama natin siya. Mahirap po yun. Nagbubuhat tayo, mag-isa lang natin. Pinasakay ka na nga sa kotse, dala-dala mo pa rin yun. No? Tayo, ganun eh. Panginoon, tulungan niyo po ako, ang bigat ng problema ko. Sabi na pa rin, sige, ilapit mo sa akin. Paglapit mo nga, pasan-pasan mo pa rin na ganun. No? Wala tayong pagtitiwala sa Panginoon. Sabi dito, may illustration po, sabi dito, worry is like rocking chair. You are moving but going nowhere. 'Di ba? Para karon nakaupo sa isang rocking chair, nagmo-move 'yon pero hindi naman umaalis. Nandoon lang din. Worry, iniisip ang problema. Isip ng isip, kakaisip. Ano nangyari? Nawala yung isip. Yan, no po. Kaya mahirap po 'yon. No po, pangalawa, anxiety is like a fire alarm that rings even when there is no fire. Natatakot tayo sa problema. Hindi naman mangyayari, pero iniisip mo na baka mangyari. No? Sabi nga, alam nyo, doon po sa, kanina nagkukwentuhan kami, yung una, alam nyo po yung bayaw ni Sister Eva, nasa Iraq yon o nasa Iran. Sabi niya, nung kumusta ka dyan? Okay naman, mabuti naman. No? Yung pamangkin ni Sister Edia, sabi doon, nasa Israel. Okay din kalagayan. Pero tayo dito, alalang-alala. No? Bakit? Kasi sa Facebook, pag binabasa nyo, ginigera na ng ganito, ng ganyan. No po? Dumadating yon pero hindi ganun. Sila mismo na nandun sa lugar, hindi sila nag-aalala. Tayo na malayo sa lugar, tayo yung nag-aalala. No po? Kaya minsan, wag na kayong magbasa dito sa cellphone ninyo. No? Minsan, magbabasa ka sa Facebook, ay, totoo nga, yung pala, hindi naman. Ang nangyayari, pati tayo naapektuhan. Naku, gigirahin na tayo. Ano kayo mangyayari? No? Kaya po, dapat dito, sabi dito, dapat ang mga bagay na ito ay isuko natin at ibigay natin para sa Panginoon. Ngayon, ano po yung mga dapat nating gawin? No po? Alam natin yung worry, apektado yung buhay natin, tapos very stressful yung buhay natin. Wala tayong magawa. Even we are Christians, mahina tayo spiritually, mahina tayo physically, maging yung ating mental at yung ating emotional because of these things. Ano yung mga dapat nating gawin? Una, sabi dito, pray to God instead of panic. Nung nabalitaan na ginigera yung Israel, ginigera yung Iran na ganyan, nung nabalitaan noon, alam nyo, marami daw po, makikita natin sabi doon, nag-panic buying. Di ba? Yung may mga perang gano'n, nag-panic buying sila, baka girahin na tayo. Yung iba naman, walang pera, nag-panic lang.
No? Buti iba, panic buying. Ay tayong walang pera, panic lang. No po? Instead na magkaroon daw tayo ng panic sa buhay natin, dapat daw mag-pray tayo. Nung bang nabalitaan natin yan, nag-pray ba tayo, Panginoon? Sana po, pumilos ka pa po sa buhay ko na alisin mo po itong mga pangamba ko sa buhay. No? Ang problema, nagpapanik tayo. No? Maganda yung may pera, panic buying. Tayo, panic lang. No? 1 Peter chapter 5, verse 7, ipagkatiwala ninyo. Tingnan nyo sabi, ipagkatiwala ninyo. Pinagkakatiwala ba natin sa Panginoon yung mga bagay na ito? Nagpe-pray ba tayo, Panginoon? Ikaw na po yung bahala. Ikaw na po yung kumilo sa buhay ko. Alam ko po na apektado po yung buhay ko nito at ako po ay manghihina, hindi lamang pisikal, kundi sa espiritual. Tulungan niyo po ako. Kaya nga tayo nagpe-pray. No, para hindi natin o para hindi tayo ma-overcome ng mga bagay na ito. Sabi dito, pagkatiwala ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan. Hindi konti, kundi sabi, ang lahat ng inyong kabalisahan. Ano yung iniisip nyo ngayon? Ano yung nag-worry kayo sa isang bagay? Sabi dito, ipagkatiwala ang lahat ng inyong mga kabalisahan. So, ano pang gagawin natin? No? Dapat, sasabihin natin, Panginoon, bahala ka na dyan. So, don't worry. Bakit po? Sinabi na nga ng Panginoon, ipagkatiwala natin sa Kanya. Tayo, ayaw natin ipagkatiwala lang. No? Sabi dito, prayer is not the last option, but it must be the first option. Pag dadating sa atin na parang nag-worry na tayo, pag alam natin parang nararamdaman natin, stressful na yung buhay natin, the first thing we must do is to pray. Ask God, Lord, yung buhay ko po ngayon, parang marami po akong mga balisa sa buhay ko. Tulungan niyo po ako. Kasi pagka hindi po na-overcome yan, lalaki ng lalaki, sasama-sama yan, worry, anxiety, stress. Ang huli niyan, eternal death. No? Kasi may sakit na kayo, hindi na kayo makatulog, manghina na kayo. No? Yun ang mangyayari sa buhay natin. Kaya sabi dito, ito yung mga bagay na dapat natin gawin. Una, pray to God. Don't panic. Pangalawa, change your thinking. Yung mga maling thinking natin, mga maling pag-iisip natin, baguhin daw natin. Tingnan niyo po sabi ng Romans 12, verse 2. At huwag kayong magsiayon sa sanglibotang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Yung pag-worry po, hindi po kalooban ng Diyos yun. Yung stressful yung buhay natin, hindi po yun yung gusto ng Diyos sa buhay natin. No po? Ang gusto ng Panginoon, wala tayong inaalala. Bakit po? Kasi meron niyang Diyos at sinasabi niya, ako bahala dyan. Kaya nga sabi doon sa unang binasa natin sa John 14:1, sabi doon, huwag kayong magulumihanan. Sumampalataya kayo sa Ama, sumampalataya kayo sa akin. No po? Para bang isang tatay, sabi sa anak, anak, Huwag kang mag-isip niyan, ako bahala. Pag sinabi ng ako bahala, huwag ka na mag-isip. Huwag kang gumawa ng mga bagay. Huwag mo nang alalahanin yon. Ay, sinabi ni tatay, siya na bahala. No? Tayo, sabi na nga ng Panginoon, ako bahala. Huwag kayong mabalisa. Tayo, balisa pa ng balisa. Tapos sasabihin ng Panginoon, bakit ganito yung buhay ko? Bakit lagi na lang akong worry ng worry? Lagi na lang stressful buhay ko? Sabi ng Panginoon, matigas ulo mo, hindi ka sumusunod sa akin. Sinabi ko na nga na ako bahala. No po? Kaya sabi dito, kung puro takot ang iniisip mo, takot din ang mararamdaman mo. Kaya nga, baguhin natin pag-iisip natin. Ano ba yung nasa isip natin? Kung puro takot, lahat na lang ng bagay, takot ka rin. Kasi yun nasa isip mo. Sabi nga kung ano yung iniisip mo, yun ang laging iniisip mo ng iniisip hanggang sa yung buhay mo, naapektuhan na pala nun. No po? Kaya nga, huwag kayong palaisip, sabi doon. Lalo na kung wala tayong isip. No?
Buti pa yung may mga isip, nakakapag-isip. Kaya lang, sabi nga, the more na tayo ay isip ng isip, nawawala na yon. No? Ano nangyayari sa atin? Tawa ng mag-isa. No? O kaya lakad na lang tayo ng lakad na gano'n. Bakit? Kasi stress ako, worry ako. Ganun. Pinagsama-sama natin sa katawan. Totoo po yun, naapektuhan po nun. Kaya alam nyo, according sa psychology, yung mga nandoon sa mga mental rehabilitation o yung mental health, most of them, nagsimula lang sa worry, sa pag-aalaala. Sumunod niyan, yung buhay niya, apektado na nun, hindi na makatulog, hindi na makakain. At pag hindi po tayo kumakain, humihina tayo. Yung ating mental na apektuhan. Kaya unti-unti yon, salita na ng salita kung anong sinasabi. Minsan hindi mo na maintindihan. Yung pala, epekto yon ng bagay na ito. At ayan ang gustong-gusto ng dyablo sa buhay natin. Na tayo ay maging mahinang Kristiyano, na yung buhay natin, maging parang baliwala, maging walang purpose para sa Panginoon. Sa simpleng bagay na gagamitin niya sa atin, na minsan hindi natin maintindihan. At minsan sa buhay natin, akala natin, tayo naglilingkod sa Panginoon. Kaya pala parang hirap na hirap tayo dahil sa mga bagay na ito. Every day, kaya bukas uuwi kayo. Nagsisimula na naman yung buhay nyo sa trabaho, sa bahay, kung saan. Ano po, dadating na naman sa inyo yan, mag-worry na naman kayo. Ma-stress kayo. Isipin nyo lang, pray, don't panic. Instead na mag-worry kayo, mag-pray kayo. Instead na isipin nyo ng isipin, sabi dito, change your thinking. Yung pananaw natin, palitan natin. No po, sabi natin, ang Panginoon, alam ko, kikilos at gagawa sa buhay ko. Number 3, ano pa yung dapat natin gawin? Live one day at a time. Ibig sabihin, yung para bukas, huwag mo nang isipin. Yung ngayon lang. No? Sabi dito, Matthew 6:34, kaya huwag mong ikabalisa ang araw ng bukas. Hindi pa nga nangyayari. Isip ka na ng isip. Tapos sabi dito, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Hayaan pala natin yung bukas mabalisa. No? Mamoblema siya sa buhay niya. Basta ikaw, alam natin, yung ngayong araw lang na to, ito lang gawin natin. No? Kaya, nagiging overpressure tayo kasi pati yung bukas, pati mga susunod, iniisip na natin na gano'n. No? Hindi pa naman natin alam kung mangyayari o hindi. Kaya nga, baka lagi tayong, baka mangyari ito. Ano kayang mangyayari na sa buhay ko? So po, sabi dito, sukat na nakaarawan ng kanyang kasamaan. Yan. Okay, sabi dito, nagbibigay ang Diyos ng biyaya para sa ngayon, hindi para sa problemang wala pa. Ano yung madalas na problema natin? No? Panginoon, nag-worry na po ako dun sa anak ko kasi magbabayad po sa katapusan. Magbabayad po sa 1 linggo. Isip na tayo ng isip. Sabi nga ng Panginoon dito, yung pagpapala daw ng Panginoon ay isipin lang natin, sinabi niya dyan, biyaya para sa ngayon, hindi para sa problemang wala pa. Gagawa ang Panginoon yan. Tandaan nyo, lahat ng mga bagay na yan, alam ng Panginoon. Yung bukas, alam niya yan, nakahanda na siya dyan. No? Kaya wag na tayo dapat mag-alala. Pang-apat, rest in God's promises. Napakarami pong pangako ang Diyos. Ang kulang lang natin, pinangahawakan natin. Pero, alam na natin, binabaliwala lang natin. Kita niyo, sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala, ako bahala. Yung araw ng bukas, hayaan mong magbalisa sa araw ng bukas. Panghawakan natin mga bagay na yon. Hindi ko kayo pababayaan, hindi ko kayo iiwan. Napakarami po, kung magbabasa kayo ng Bible, napakaraming pangako ang Panginoon. Pero, isa ba? Meron ba kayong kinlaim sa buhay nyo? O instead of claiming the promise of God, nagko-complain pa tayo. Panginoon, bakit ganun? Bakit ganun? Sabi ng Bible, ang dami kong pangako dyan. Basahin mo lang. At makikita mo yan. At papanindigan mo sa buhay mo, magkakaroon ng malaking impact. No po?
Hindi lang isa ang pangako ng Panginoon. Pero yung sapat na. Alam niyo, sabi nga, hindi ko kayo pababayaan, hindi ko kayo iwanan. Panghawakan natin yon, no? Kahit ano palang mangyari, ang Panginoon kasama natin palagi. Opo. Sabi diyan, ang pagpapahinga ay pagtitiwala na kikilos ang Diyos sa iyong buhay. Hindi po masamang magpahinga. Opo. Kaya nga po, minsan sabi natin wala tayong pahinga nangyari, nagkakaroon tayo ng overpressure sa isip natin, no po, sa physical natin. Kasi isip tayo ng isip, no po. Ang pagpapahinga ay, sabi nga, pagtitiwala natin sa Diyos. Dahil alam natin, may gagawin ang Diyos sa buhay natin. No po. Okay, sabi dito, ang worry ay tumitingin sa hinaharap ng walang Diyos. Ang anxiety ay takot na walang Diyos. Ngunit ang pananampalataya ay lumalakad kasama ang Diyos. Di ba? Dapat nagtitiwala tayo doon. No, kaya nga, maraming time sa buhay natin, even as Christians, dumadating sa buhay natin na para bang hirap na hirap tayo sa buhay natin. Ang kulang pala natin, minsan balikan natin itong mga bagay na to. Kaya nga kung tatanungin ko ngayon, ano yung wino-worry nyo ngayon sa buhay nyo? No po? Patungkol ba yan sa pera? Patungkol ba yan sa iyong pamilya? Sa asawa? Saan man? Saan ka nagwo-worry? No po? Alam nyo ako, hindi po maalis sa worry ko, sa buhay ko. Sabi, paano ko kaya mimintain yung pagiging maganda lalaki ko? Biro lang po. No po? Mali din po yan. No po? Yan. Marami tayong worry sa buhay natin. Ang tanong ngayon, huwag niyong hayaan na yung bagay na to, especially yung worry, ma-overcome tayo. No po? Ibig sabihin lang yan, nawawalan tayo ng pananampalataya sa Panginoon. Kaya, from worry to faith. Mula dun sa pagkabalisa, pag-aalala, ilagay natin sa ating pananampalataya. Lalabas kayo dito, sasabihin nyo, ito na naman yung mga worry ko. Ilapit natin sa Panginoon. No po, ang Diyos ay tapat na siya ay yung bagay na ito, bibigyan niya ng kalakasan para tayo ay tumibay sa ating buhay. Ano-ano yon? Isipin ninyo. No po? Stress ba kayo ngayon? Sa anong mga dahilan? Bakit tayo na-stress? Lalo na tayo pala mga Kristiyano, hindi pala tayo dapat na na-stress. No po? Kung walang pera, wala. No? Kung may pera, okay. No po? Sabi nga, minsan mas maganda pa yung walang pera eh. No po? Meron nga pong naglalakad na gano'n. Hinold up siya. Sabi sa kanya, pera mo. Sabing gano'n. Wala akong pera eh. Bakit? Wala akong trabaho eh. Sabing gano'n. Ikaw, sabing gano'n. Oh, yung hold upper pa yung na-hold up. Bigyan mo na lang ako ng gano'n. Ano po? Yan. Siya pa yung na-hold up. Bakit po? Dahil sa pag-aalala natin. Kaya kung meron po sa atin dito, stressful yung buhay mo. Yung buhay mo ay masyadong marami kang inaalala, nagwo-worry ka, isuko natin sa Panginoon. Sabi po ng Philippians 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng iyong mga puso at ang iyong pag-iisip kay Kristo. No po? Yun lang isipin natin, meron pala akong Diyos na dapat pagtiwalaan ko. Kaya nga, pag hindi daw 100% yung pagtitiwala natin sa Panginoon, nakikita yan kung paano tayo maglingkod para sa Kanya. Naglilingkod tayo ng maayos kasi alam natin, ang Diyos natin ay dapat natin pagtiwalaan. Marami sa ating mga Kristiyano ngayon, bakit tayo mahina? Bakit tayo hindi tayo makamove on ng maayos? Maybe, i-search natin puso natin. Marami ba akong alalahanin sa buhay ko? Masyado ba akong stressful sa buhay ko ngayon? Isuko natin lahat sa Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay mananalangin.
At sa oras pong ito, habang tayo nakayuko at nakapikit, marahil sinasabi natin, Lord, ang hirap pala, Panginoon, na kami po ay namumuhay ng may pag-aalala sa buhay namin. Our life is so worried about everything, Panginoon, na may mga time na hindi naman namin dapat isipin, hindi namin dapat alalahanin. Subalit, Lord, hindi po namin magawa sa buhay namin. Naapektuhan, Panginoon, yung aming pagtulog, yung aming pag-iisip, yung aming physical na buhay. Ganon din po yung mental, emotional, at higit sa lahat, Panginoon, yung aming spiritual life. Lord, alam po namin na sinabi niyo po sa iyong mga pangako na kailanman, Panginoon, ay huwag kaming mabalisa. Ilagak namin sa iyo ang lahat ng aming alalahanin, ang lahat ng aming mga pagsubok, ang lahat ng Panginoon ng mga bagay na ito. Dahil ikaw po, Panginoon, ng Diyos na nangako sa amin at kami po magtitiwala, Panginoon, na may gagawin ka po sa amin. Panginoon, sa oras pong ito, aalis kami, Panginoon, mag-ihiwa-hiwalay kami. Ano man po, Panginoon, yung mga bagay na kami po ay na-stress sa oras na ito. O yung pong may mga alalahanin kami, Panginoon, sa buhay namin. Lord, sinusuko namin sa iyo. Sinabi niyo po sa 1 Peter 5:7 na kung isusuko namin ng mga bagay na ito sa iyo, ikaw, Panginoon, ang gagawa at kikilos. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Ano man yan, stress ka, nag-worry ka sa family, wala kang pera, sa mga bagay-bagay na nasa paligid mo, don't let it happen na ma-overcome ka ng mga bagay na ito. But magtiwala ka sa Panginoon. Kaya pag naramdaman natin, sabi nga natin, pray to God. Don't panic. Change your attitude and your mind. Sipin natin, may Diyos tayo na kikilos at gagawa sa buhay natin. Kaya kung yan ang iniisip natin ngayon, mananalangin po ako, then just pray to God. No? I-surrender natin lahat sa Panginoon. Bukas, babalik na naman tayo sa ating trabaho, sa ating mga gawain. Huwag natin hayaan na maapektuhan tayo nito. Because it will affect our physical, mental, emotional, and at the same time yung ating spiritual life. At dahil dyan, manghihina tayo, manlulupay-pay tayo. At hindi lang yun, pwede pa tayong magkasakit, pwede pa tayong, pwedeng yung buhay natin na malakas, malusog, manghina, at hindi sa lahat, give up tayo. Kaya, let's give it all to the Lord. Ano man yung worry mo ngayon, ano man meron kang anxiety, stress, give it to the Lord. Pray it to the Lord right now. Ikaw at ang Diyos nag-uusap sa oras na ito. At sana wag tayong alis sa lugar na ito na hindi tayo nakipagdiig sa Panginoon. Because God is always there. Buhay yung ating Diyos at nakikinig para sa atin. Tayo po manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po. Sometimes, binabaliwala po namin, Panginoon, ang mga bagay na ito. Subalit napakalaking epekto pala sa aming spiritual life. Marami kaming inaalala na hindi namin dapat alalahanin. Marami kaming iniisip, Panginoon, na hindi namin dapat iniisip. At marami kami, Panginoon, kabalisan sa buhay. Subalit salamat po, nararang ka, Panginoon, para po ikaw ang magbigay sa amin ng kalakasan, para ikaw po, Panginoon, ang kumilos sa buhay namin. Upang patuloy, Panginoon, na kung dadating man sa amin ito, mapapagtagumpayan namin. At hindi po, Panginoon, ma-overcome kami nito, Panginoon, para kami manghina, para kami, Panginoon, na hindi na magtiwala sa iyo. Salamat po. Muli, Panginoon, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka po namin, at ito po yung aming samot dalangin, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.
March 29, church anniversary po natin. So, excited po ba tayo lahat para sa ating church anniversary? So, I encourage everyone, mag-invite po tayo ng ating mga kaibigan, kasama sa trabaho, kapitbahay, mga kakilala. Punuin po natin yung lugar na to. Diba? Punuin po natin ang pagmamahal at i-share po natin ang salita ng Diyos. And hopefully, sa 29, marami pong kaluluwa ang maisip po natin. Kaya po mag-invite po tayo. At the same time, a week before ng anniversary natin, exciting din po yun dahil meron po tayong guest speaker. O meron po tayong i-invite na i-preach. So mag-invite din po tayo next week. Okay po ba yun? Yun, ini-encourage ko po mag-invite po tayo starting next week at sa anniversary po natin. Yun. So yun po. Ayun po, sa oras po na to, may pagkakataon po tayo na muling magpasalamat sa ating Panginoon. At sa pagpapasalamat po na yun, taos pusong pagpapasalamat, isang way po na taos pusong pagpapasalamat natin is pagkakaloob. Kaya po wag po tayong mag-atubili na magbigay ng ating pagkakaloob, ng taos puso at pusang loob. Dahil sa ating pagkakaloob, sa ating pagbibigay, binubuksan po natin ang pintuan ng walang hanggang biyaya mula po sa ating Panginoon. Ang Diyos po natin ay mapagbigay. Ang Diyos po natin ang magpo-provide ng ating lahat ng pangangailangan. Sabi nga po sa preaching ni Pastor Andala, diba? Huwag na po tayong mag-alala. Kasi ipaubaya natin sa Diyos lahat ng aspeto ng ating buhay. And malay po natin, di ba? Sa kalooban ng Panginoon, sa ating pagbibigay, hindi lang po tayo magpanik. Sabi nga po ni Pastor Ronald, may buying, di ba? Hindi na tayo panic lang, panic buying, kasama na tayo doon, di ba? So, joke lang po yun. So, yun. Maraming salamat po. Maaari po ba tayong tumayo? Tayo pa mag-pray. Let's pray. Diyos Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat. Maraming po salamat sa bawat biyaya at pagpapala namin natatanggap sa araw-araw. Salamat po Panginoon dahil sa mga biyaya at mga kaloob na ito, tayo papahayag po namin tunay na pagmamahal, pasasalamat at pagsunod sa iyo. Sa oras po na ito, we are about to give yung pagkakaloob na aming muling ibabalik sa iyo. Nawa po Panginoon, pagpalain mo po Panginoon ang mga kaloob nito. At magamit po po Panginoon sa mas ikalalawang pa na yung gawain para sa iyong kapurihan, para sa iyong kalwalhatian. Pinupuri ka ng Panginoon at nagsasalamatan sa pangalan ni Jesus na Panginoon. Ayan, muli po, God bless you all. Ingat po tayo sa ating pag-uwi and see you all next Sunday. Have a blessed week. Your